Noong bata ako, akala ko kwento lang ng matatanda ang tungkol kay Maria Labo. Akala ko isa lang siyang alamat na ginagamit para takutin ng mga bata para umuwi ng maaga. Pero noong gabi na nakita ko siya sa bintana ng abandonadong bahay sa dulo ng barangay, may isang bagay na sinabi ang lola ko na hanggang ngayon ay ayaw ko pa ring paniwalaan. Dahil ayon sa kanya, hindi raw ako ang unang nakakita kay Maria at hindi rin daw ang huling magkakakita sa kanya. Ang pangalan ko ay si Jason. Lumaki ako sa isang maliit na barangay sa labas ng Kabangkalan City. Tahimik ang lugar namin. Mga bukirin at mga tubuhan. Mga simpleng bahay at halos magkakakilala ang lahat. Sa dulo ng barangay, may isang lumang bahay. Kahoy, kupas ang pintura. May bahagi ng bubong na sira at matagal nang walang nakatira. Noong bata kami, lagi kaming pinagbabantaan ng mga matatanda. Kapag inabot kayo ng gabi doon, huwag kayong lilingon. Natural, lalo lang kaming na-curious. Pero kahit kailan, wala namang nangyari. Lumaki akong hindi naniniwala. Hanggang sa taong 2019, 26 na taong gulang na ako noon. At doon nagsimula ang lahat. Bandang alas 7 ng gabi, pauwi ako galing trabaho. Nakasakay sa motorsiklo. Dumaan ako sa lumang bahay at doon ko napansin may ilaw. Napahinto ako dahil sa buong buhay ko, hindi ko pa nakitang may ilaw doon. Akala ko may bagong umuupa, o may lumipat, o may caretaker. Normal na bagay. Pero habang nakatingin ako, parang may tao sa bintana. Isang babae, mahaba ang buhok at tahimik lang. Nakatayo lamang at hindi gumagalaw. Hindi rin tumitingin sa akin. Pagod ako noon kaya hindi ko na siya masyadong napansin. Nagpatuloy akong pauwi. Kinabukasan, nadaanan ko ulit. Wala na ang ilaw at wala na ring tao. Pagdating ng weekend, naikwento ko iyon sa lola ko. Bigla siyang natahimik at binaba ang hawak niyang tasa ng kape. Saan mo nakita? Sa lumang bahay. Hindi siya agad sumagot. At sa unang pagkakataon, nakita kong namutla siya. Nagsimula akong mapaisip. Kaya kinabukasan, sinadya ko ang bahay. Tanghaling tapat at maraming tao. Maliwanag at walang dahilan para matakot. Pagdating ko roon, napansin kong nakakandado pa rin ang pinto. Kalawangin. Mukhang hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa loob, may mga bagong bakas ng paa sa alikabok. Parang may naglalakad doon kamakailan. Lumibot ako sa gilid at may nakita akong bintanang bahagyang nakabukas. Nang sumilip ako, wala akong nakitang tao. Pero may isang lumang litrato sa dingding. At kahit makapal ang alikabok, kitang-kita ko ang mukha ng babae. Mahaba ang buhok, maputla. Parehong mukha ng babaeng nakita ko sa bintana. Kinagabihan, nagkaroon ng brownout sa buong barangay. Bandang alas 11. Mainit at hindi ako makatulog, kaya lumabas ako para magpahangin. At mula sa bakura namin, tanaw ang lumang bahay. At doon ko nakita ulit ang ilaw. Mas maliwanag at may tao na naman sa bintana. Ngunit may kakaiba. Ngayon, nakatingin na siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin.
Parang gusto kong lapitan ng bahay. At bago ko namalayan, naglalakad na ako sa daan, papunta roon. Tahimik ang buong barangay. Walang aso, walang kuliglig, at walang hangin. Parang ako lang ang nagising. Habang papalapit na ako, mas nakikita ko ang babae. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang sa bintana. Nakatitig. Nang makarating ako sa harap ng bahay, biglang bumukas ang pinto. Mag-isa. Walang tao. Walang tunog. At dahan-dahan lang itong bumukas. At doon ko napansin ang amoy. Hindi ko makalimutan. Amoy panis na pagkain at may halong nabubulok na karne. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Lola. Pagkasagot ko, sumigaw agad siya. "Jason, nasaan ka?" "Nasa bahay po." "Anong bahay?" "Yung lumang bahay." Tahimik. Napakatahimik. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa puso ko. Walang bahay sa dulo ng barangay. Napatingin ako sa paligid. At doon ko lang napansin, walang ilaw ng kapitbahay. Walang kalsada, walang bakod at walang mga puno. Parang naglaho ang buong barangay. Ang tanging naroon, ang bahay at ako. Unti-unting lumabas ang babae sa pinto, mabagal at tahimik. At habang papalapit siya, napansin kong mali ang kanyang paglalakad. Parang hindi siya sanay gamitin ang mga paa niya. Parang may bali ang mga kasukasuhan. Nang makita ko ang kanyang mukha, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Dahil mukha siyang tao, pero parang may kulang, parang may mali. At saka siya nagsalita. "Nasaan ang mga anak ko?" Mahina, parang umiiyak. "Nasaan sila?" Isa pang hakbang at doon ko napansin, may mga mansya ng dugo sa kanyang damit. Luma at tuyo na. At sa likod niya, may mga maliliit na anino. Parang mga batang nakatayo sa dilim, nanunood at naghihintay. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Ang susunod ko nang naalala, nasa sala na ako ng bahay namin. Pinapaligiran ng pamilya ko. Ayon sa kanila, alas 12 pa lang ng gabi nang mawala ako. Ngunit alas 5 na raw ng umaga nang makita nila ako. Nakatayo, mag-isa sa gitna ng palayan. Kinabukasan pinuntahan namin ang barangay captain sa lugar. At doon ako tuluyang nanlamig. Dahil wala ngang bahay. Wala. Puro damo, puro ligaw na halaman. Parang walang anumang istruktura roon sa loob ng maraming dekada. Akala ko tapos na ang lahat. Hanggang sa isang linggo matapos iyon, habang tinitignan ko ang mga lumang larawan ng pamilya, may napansin ako sa background ng isang litrato. Kuha iyon noong bata pa ako. Sa likod namin, sa malayo, may nakatayong babae. Maputla, mahaba ang buhok at nakatingin sa kamera. Ayon sa petsa ng litrato, 15 taon bago ko siya unang nakita. At nang ipakita ko iyon kay Lola, napaluha siya. At sinabi niya ang mga bagay na hindi ko muling tinanong. "Anak, kung nakita ka na niya, hindi ka na niya makakalimutan."